Praise Jesus, praise. Praise Jesus. Mapagpalang umaga po muli sa inyo lahat ng mga taga San Jose. Anong problema? Praise Jesus, praise. Praise Jesus, praise, praise. Utusan kita. Bilhin mo ko ng ganitong battery. Sa loob. Yung apatan, di ba? Apatan yan. Olol! Yung bago ha. Dalawa. Pagdali mo to para sample mo ha. Bilhin mo ko doon sa loob. Ha? Oo, ganyan ha. Ay, ayaw ka! Pinabilang mo lang. Praise Jesus. Alak kasi yung ano sabi ko kayo. Magandang umaga po muli sa inyo mga taga San Jose. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Ako po ay muling dinako sa inyong lugar ng Panginoon upang ibahagi ang kanyang mabuting balita sa ating ikaliligtas. Ako po'y mananalangin na, Panginoon, salamat po. Ako muli mong dinako sa lugar na ito sapagkat mahal mo mga taga San Jose. Nais mo sila ay patuloy na makapakinig ng iyong mabuting balita sa kanilang ikaliligtas, sa kanilang ikakalaya, sa kanilang ikapagpapatawad, at sa kanilang ikapagpapala, Panginoon. Mangusap ka po sa bawat isa sa amin. Kausapin mo po kaming lahat. At ang mga Espiritu na hindi mula sa Holy Spirit, pinapaalis ko. Bumalik sa hell in Jesus' name. Kinakalagan ko ang Holy Spirit, ang siya lamang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Alam ko yun. Ano matamis. Ano yun? Ano ba yan? Ikot, di ba? Kailangan di sa ikot. Di na ikot eh. Yung puti. O ano? Di ba kataba yun sa ano? Praise Jesus. Ang sabi po sa Mateo 24, Matthew chapter 24, verse 7. Meron. Magkano? 25. 25? Or yung tatlo na yan. Hati-hati.
Praise. Praise Jesus. Okay na yan. Punta ka nga doon sa kabila. Pakinggan mo kung maliwanag. Ha? Doon sa mga tricycle, ha? Praise God. Tuloy-tuloy na po tayo. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Matthew 24 verse 7, "For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places." Dito po sinasabi ng salita ng Diyos, Mahinang konti. Sa kabanda. Diyan nga, sa harap. Mahina. Sige, punta ka ulit. Medyo tagalan mo ha, mga 5 minutes. Makinig ka ha. sa according to Matthew Bluetooth mode. Praise Jesus. Ang sabi po sa Mateo 24, Matthew 24 verse 7, "For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diverse places." Sa mga taga-San, ang binabasa ko po ay ang mga palatandaan bago bumalik ang Panginoong Yesus. Ang sabi po dito, "For nation shall rise against nation." Ang mga bansa maglalaban. Okay na? Suka ha? Sa kabanda. Maliwanag, maliwanag. Thank you ha. Ang sabi ng salita ng Diyos, bago bumalik ang Panginoong Yesus, ang mga bansa ay maglalaban-laban sa bawat isa. Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. Kagaya po ngayon, muli sumiklat ang digmaan ng Israel at ng Iran. At kasama po doon ang US. And kingdom against kingdom. Kingdom of Saudi Arabia and kingdom of Iran at ano pa man kingdom. O pwede natin sabihin, Europe versus anumang kingdom sa ibang continents. Sa mga kapatid, binabanggit ko lang po sa inyo na tayo po ay nasa mga huling araw na bago bumalik ang Panginoong Yesus. And there shall be famines. Magkakaroon tayo ng mga paggutom. Sa panahon po natin ngayon, sa bansang Africa, ay laganap na ang kagutuman
at maging sa ating bansa. Marami na po ang hindi na kumakain ng 3 beses sa isang araw. So yung binabanggit ko at binabasa kong salita ng Diyos, ito po ay nahahayag sa ating kalagitnaan. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo po ay nasa mga huling araw bago bumalik ang Panginoon Hesus. Kung hindi ka naniniwala dito, kapatid, bahala ka sa buhay mo. Nasa sa iyo yun. Kung hindi ka maghahanda sa pagbabalik ni Jesus, nasa sa iyo yun, kapatid. Subalit, wala tayong dapat sisihin kung sa pagbabalik ni Jesus ni Jesus sa tinatawag na the rapture of the church, kukunin ng Panginoon ang mga nakahanda. Mga kapatid, mga taga-San Jose, babalik na si Jesus sa ayaw at sa gusto ninyo. Babalik po siya at kukunin ng Panginoon ang mga sumasampalataya sa Kanya. Kukunin ng Panginoon ang mga nagsisi sa kanilang mga kasalanan at tinanggap si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Mga taga-San Jose, kaya po pinapapalik ng Panginoon sa inyo upang ang mga taga-San Jose ay mahanda sa pagbabalik ni Jesus. Nais ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, maraming mga taga-San Jose ang makasama niya sa tinatawag na pag-agaw o ng rapture of the church. Ang rapture of the church, hindi po ito kathang-isip. Ito po ay nakasulat sa Bible at ito po ay totoong mangyayari. Kaya nga po mga taga-San Jose, mapalad kayo, pinapaalam sa inyo ng Panginoon ang mga bagay na ito upang kayo po ay makapaghanda at makasama sa tinatawag na the rapture of the church na malapit na. Kaya kapag ikaw naiwan pa sa rapture, kasalanan mo yun, kapatid. Kaya kung ikaw ay hindi maghahanda at ikaw ay hindi makikinig, malamang sa hindi ka talaga makakasama sa pag-agaw ng Panginoon. Sapagkat ang tanging kukunin ng Panginoon at isasama sa kanyang kaharian ay sila na nagsisi sa kanilang mga kasalanan at tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas nila. Mga kapatid, yung pinabasa ko sa Matthew 24 verse 7 na nangyayari na po ito sa ating kapanahunan. So kailan ka maghahanda, kapatid? Kapag nag-rapture na, kapatid, sayang. Sayang kapag hindi ka nakasama sa Panginoon sa kanyang pag-agaw. Sapagkat pagkatapos agawin ng Panginoon ang kanyang mga mananampalataya sa lupa, ay maghahari ang 7 taon na paghahari ni Satanas sa lupa at ang Antikristo at ang bulaang propeta. Kapatid, kawawa ang sino man maiiwan sa rapture. 7 taon mararanasan nila ang 7 taon na kapigatian sa lupa. At dito maghahari si Satanas, maghahari ang Antikristo, maghahari
ang bulaang propeta. At sa oras na yun, sa panahon na yun, walang makapipili na walang tatak sa noo at walang tatak sa kanilang palad ng Antikristo o yung tinatawag na 666. Mga kapatid, hindi po yun katang-isip. Nakasulat po yun sa Bible. Huwag kang mas matalino pa sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay hindi sinungaling na kagaya nating mga tao. Ang Panginoon ay hindi sinungaling na kagaya nating mga tao. Mga kapatid, kung tayo ay sinungaling, ang Panginoon, imposible sa Kanya ang magsinungaling. Kaya kapag sinabi ng Panginoon at sinulat niya sa Kanyang aklat ang Bible, yun po ay mangyayari. At sabi ng Panginoon, and there shall be famines and pestilences. Marami ngayon lumilitaw ng mga peste sa buong mundo. Lumilitaw ng mga sakit at karamdaman na walang kagalingan. Lumilitaw ng mga kung ano-anong mga sakit na walang kagalingan. At sinasabi pa rito, and earthquakes in diverse places. And earthquakes, mga kapatid, mga taga San Jose, kamakailan nakita natin, naranasan natin ang earthquakes sa Mindanao. Kapatid, kung hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, ituturing ka ng Panginoon isang hangal sapagkat hindi mo pinaniniwalaan ang salita ng Diyos. At maraming mga tao lumalakad sa kahangalan, hindi inuuna ang Diyos, hindi naghahanda sa pagbabalik ni Jesus. Kaya nga pinapakita na sa atin ng Panginoon ang mga palatandaan na siya ay babalik na upang ikaw ay makapaghanda, upang ikaw ay maisama ng Panginoon sa kanyang pag-agaw. Subalit kung wala kang ginagawa kapag handa, kapatid, kasalanan mo kapag naiwan ka sa pag-agaw ng Panginoon. Kasalanan mo kapag 7 taon ka magdurusa sa lupa, paghaharian ka ni Satanas, paghaharian ka ng Antikristo, paghaharian ka ng bulaang propeta, at walang makakabili. Sa panahon iyon, kung wala silang tatak sa noo at sa kanilang palad ng Antikristo. At sino bang magpatatak sa Antikristo sa noo o sa palad, wala nang kaligtasan, kapatid. Kahit magtamping-tamping ka pa, kahit ano pang gawin mo, wala ka ng kaligtasan. Kaya nga, ang Panginoon, ang nais sa atin ng Panginoon, ay maisama tayo ng Panginoon sa kanyang pag-agaw. Subalit hindi ka naman nakikinig sa Panginoon. Pinapakita na sa ng Panginoon na babalik na siya. Subalit wala kang ginagawang paghahanda. Kapatid, ihanda mo sarili mo sa 7 taon na pagdurusa dito sa lupa. Sa palagay mo ba, kaya natin nakikita yung mga bagay na nangyayari sa ating paligid ay dahil wala lang. Dahil wala lang, mga kapatid. Kaya nga ang tao
ay tinatawag ng Panginoon na lumalapit sa kahangalan sapagkat pinapakita na ng Panginoon ang lahat ng mga signs na babalik na siya, hindi pa rin naghahanda. Anong tawag mo doon, kapatid? Kamakailan naranasan natin ang earthquake sa Mindanao at sabi ng PBOX, marami ngayon ay active na ang mga fault line. Huwag nawang mangyari maranasan natin sa ating lugar. Huwag nawang mangyari. Subalit mga kapatid, ito po ay nakasulat sa salita ng Diyos, and earthquakes in diverse places. Mga kapatid, minsan pa naman dumarating ito nang hindi natin alam at hindi tayo nakapaghanda. Pagkatapos, pag nandyan na, sasabihin ng mga tao, Panginoon, patawad, patawad, patawad. Saka makaalala ang Panginoon, pag nandyan na yung earthquakes. Hindi ba kahangalan ang mga bagay na yun, kapatid? Pinapakita sa atin ng Panginoon na babalik na siya at pagkatapos ikaw baliwala lang sa'yo. Pagkatapos pag naranasan mo yung earthquake, humahabol ka sa iyak sa Panginoon at sa pagtawag sa Panginoon. Yung po ay kahangalan. Samantalang pinapaalalahanan ka na ng Panginoon na babalik na siya, na kailangan kang maghanda sapagkat babalik na siya sa ayaw at sa gusto mo. Nakahanda ka man o hindi, walang makakapigil sa pagbabalik ni Jesus. Kaya nga minsan natatagalan ang Panginoon sapagkat nais na ang marami sa ating mga kababayan ang maligtas at makasama sa pag-agaw ng Panginoon. Subalit, anong ginagawa natin mga taga San Jose? Anong ginagawa natin? Paghahanda. Natatandaan ko noon, wala pa ako sa Panginoon nung mangyari yung malakas na earthquakes. Wala pa ako sa Panginoon, binata pa ako noon nung maranasan ko yung matinding earthquakes. Ako'y nagtatrabaho noon sa Quezon City nung mangyari yung earthquakes na yun. Nakita ko yung mga tao naglabasan sa building, humingi ng tawad sa Panginoon. Bakit ganito tayo, kapatid? Kapag nangyari na, saka tayo hihingi ng tawad, paano kung huli na? Sa paghingi mo ng tawad, nabagsakan ka ng mga gumuhod, gusali, at hindi ka napatawad ng Panginoon. Saan pupunta ang iyong kaluluwa? Kung walang relasyon ni Jesus, hindi makakasama sa pag-agaw. Kung walang relasyon ni Jesus, walang kaligtasan, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, walang pinaka-safe na lugar, kundi sa piling ng Panginoon. Kahit na sinasabi mo
matatag ang bahay mo. Marami kang pera, kapatid. Baliwala lahat yan. Sa isang iglap, pwedeng mawala yung ating mga bahay, yung ating mga pera, at wala tayong madadala sa hukay, mga kapatid. Ang tanging madadala natin sa pagpanaw sa mundong ito ay ang ating mga pananampalataya sa Panginoon. Kung wala kang pananampalataya sa Panginoon, wala kang langit na mapupuntahan, kapatid. Yan ang totoo. Kaya hanggat tayo ay may pagkakataon magsisi sa ating mga kasalanan at sumampalataya sa Panginoong Yesus, gawin natin, mga taga-Sanusi. At sabi pa sa verse 8, all these are the beginning of sorrows. Mga kapatid, papasok pa lang tayo sa beginning of sorrows. Bakit sorrows? Kasi nga, papasok na tayo sa 7 years tribulation period after ng rapture. After, pagkatapos sa pagtapos ng rapture, papasok tayo sa 7 taon ng kapighatian. At doon, paghaharian ni Satanas sa earth, paghaharian ng Antikristo ang lupa at nagbulaang propeta. At lahat ay hindi makakabili, magugutom kapag walang tatak ng 666. Subalit pag ikaw nagpatatak doon, kapatid, wala ka ng kaligtasan. Kahit ano pang pagsisisi mo ang gawin mo sa Panginoon para maligtas sa panahon iyon, kapatid, wala nang saysay. Wala nang saysay. Sa araw ng 7 years tribulation, ang sabi dito sa Revelation chapter 13, and he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Ito po, ang tumutukoy dito ay ang Antikristo. Sa unang 3.5 years ng paghahari ng Antikristo, ang Antikristo ay makikilala sa buong mundo. Isosolve niya mga problema sa buong mundo. Isosolve niya mga digmaan. Isosolve niya ang mga kagutuman. Isosolve niya ang mga lindol. Kaya mga tao pipilip sa kanya. Lahat na maiiwas sa lupa, karamihan sa kanila ay magpapatatak sa Antikristo. Subalit mga kapatid, kapag nagpatatak sila sa Antikristo, wala na silang kaligtasan. Ang sabi pa sa Revelation 13, verse 17, and that no man might buy or sell, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Yung beast na tinutukoy dito ang Antichrist, mga kapatid.
Ang Antichrist po, mga kapatid, siya po ay buhay na. Inaantay na lang niya na kunin ng Panginoon ang kanyang mananampalataya sa lupa upang siya'y makapaghari na. Ang sabi sa verse 18, here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast. For it is the number of a man, and his number is 666. Mga kapatid, binasa ko lang ang Bible. Binasa ko ang Bible. Ako nakasulat sa Bible, ito po ay mangyayari sa ayaw at sa gusto natin. Nakahanda man tayo o hindi, darating ang Panginoong Yesus, nakahanda ka man o hindi, walang makakapigil sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Kaya naman, kung ikaw ay maiwan nga sa rapture, kapatid, kasalanan mo yun. Kasalanan mo yun. Ang mga bata sa araw ng rapture, yung mga batang inosente, yung hindi pa alam yung tama at mali, automatically kukunin ng Panginoong Yesus. Kaya halimbawa, yung mga buntis sa araw ng rapture, mawawala yung kanilang mga anak sa kanilang mga tiyan. Kaya ang buong mundo magkakagulo after ng rapture. Kapatid, kaya pinapaalam ito sa inyo ng Panginoon. Nais ng Panginoon, maraming mga taga San Jose ang makasama sa the rapture of the church na posibleng mangyari anumang oras, anumang araw mula ngayon. Sapagkat ang Panginoon pinapakita na sa atin na babalik na siya. Anong ginagawa natin paghahanda sa pagbabalik ng Panginoong Yesus? Kapatid, dalawang bagay lang ang gagawin mong paghahanda upang ikaw ay makasama sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, makasama ka sa pag-agaw ng Panginoon. Una, pagsisiyan mo ang lahat ng mga kasalanan mo. Pagsisiyan mo na mula sa puso ang lahat ng mga kasalanan mo. Pangalawa, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Kapatid, kung itong dalawang bagay pa lang ay hindi mo na magawa, kapatid, malamang sa hindi, may iwan ka sa pag-agaw ng Panginoon. Marami sa araw na yun ang maghihinagpis kapag natapos na ang rapture at sila ay naiwan sa lupa. Sapagkat after ng rapture, ang Diyos Ama pauulanan ang lupa dahil sa hindi nila pagsampalataya sa kanyang bugtong na anak. Ang kaparusahan, ang galit ng Diyos Ama ay sabay-sabay ibubuhos sa lupa. Sapagkat hindi sila sumampalataya sa kanyang bugtong na anak.
ang bulang propeta ay buhay na. Ang Antikristo ay buhay na. Si Satanas ay nakahanda ng maghari sa lupa sapagkat alam nila darating na si Jesus, kukunin ni Jesus ang mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya mga taga-San Jose, Wala na. Sakurado. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kanina pinakita sa atin ang mga mangyayari bago bumalik ang Panginoon Jesus. Ang mga bansa maglalaban-laban, ang Israel, ang Iran, ang US, ang Russia. At sunod-sunod na po yun. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, yung digmaan ngayon sa Israel at Iran, magtutuloy-tuloy na po yan papunta sa World War III. At ang World War III, hindi po yan basta-basta sapagkat yan po ay magiging nuclear war. At maraming mga tao mamamatay sa panahon iyon ng World War III. Sa isang nuclear bomb ay pwedeng i-destroy ang isang city. Kaya mga kapatid, ang ating future ay hindi maganda sapagkat tayo po ay nasa mga huling araw bago ang pagbabalik ng Panginoong Yesus. Kanina, yung mga signs na pisikal ang pinakita sa atin ng Panginoon. Ngayon naman, ang mga signs sa spiritual bago bumalik ang Panginoong Yesus. Ang sabi ng salita ng Diyos, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from faith. Sa spiritual signs, marami daw sa huling araw magsisitalikod sa kanilang pananampalataya. Marami ngayon tumalikod na sa pananampalataya. Marami ngayon tatalikod pa sa pananampalataya sapagkat tayo po ay nasa mga huling araw bago bumalik ang Panginoong Yesus. Giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Ang mga tao daw sa mga huling araw makikinig sa mga mapanghigayat na espiritu at mga doktrina ng diablo. Kapatid, kapag hindi si Jesus ang pinapangaral, galing yan sa diablo. Kapag hindi si Jesus lang ang tagapagligtas, galing yan sa diablo. Huwag mo nang
Uliratin pa sapagkat si Jesus na ang tagapagligtas. Kung hindi si Jesus ang tagapagligtas mo, kapatid, wala nating kaligtasan. Hindi ka pa ligtas kung hanggang ngayon hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Kapatid, wala ka pang kaligtasan. At you are in danger of hell. Ang walang relasyon ni Jesus, walang ibang tutunguhan pag siya'y nawala dito sa lupa, kundi ang hell. Sapagkat tanging si Jesus ang tagapagligtas, kapatid, sa mundong ito, wala na pong iba. Kaya nga, ang sabi ni Pablo, ang sino mang mangaral ng hindi si Jesus ang pinapangaral ay sumpain. Sapagkat marami silang dadalhin na kaluluwa sa hell. Ang totoo pangangaral ng Panginoon, si Jesus ang pinapangaral. Ang totoo pangangaral ng Panginoon, si Jesus ang pinapangaral at wala nang iba pa. Mga taga-San Jose, nararamdaman ko ang Panginoon ay inuutosan ako mangaral sa ibang lugar. Parang sinasabi ng Panginoon, sapat na ang mga pinangaral mo sa mga taga-San Jose. Nasa kanila yun kung tatanggapin ang mabuting balita o hindi. Nasa kanilang lahat yun. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya nga po, mga taga-San Jose, laging pinababalik-balik ng Panginoon ang salitang ito ng Diyos sa inyong lahat. Ang sabi ng salita ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ. Walang ibang anak ang Diyos sa Ama, kundi ang Panginoong Jesucristo, that whosoever believeth on Him, in Him, should not perish, but have everlasting life. Mga taga-San Jose, ang salita ng Diyos ay nagsasabi, pinapasa ko lang sa inyo na ang Panginoong Jesus ang pinadala ng Ama upang magliligtas sa atin. Wala na pong iba. Wala nang iba. Huwag matigas ang ulo mo. Makinig ka sa salita ng Diyos. Kapag meron ka pang ibang tagapagligtas na alam, tigilan mo yung kahangalan mo, kapatid, sapagkat only Jesus Christ, only Jesus Christ, only Jesus Christ is the Savior of the world. Pag yan naman, hindi ka pa naligtas, kasalanan mo yun, kapatid. Pag naman yan, nalinglang ka pa ng dyablo, kasalanan mo na yun. Kapag hindi si Jesus ang pinapangaral, yan po ay galing sa demonyo, galing sa dyablo. Kaya mga apostol,
Kapag tinanong sila, paano kami maliligtas? Ang sinasabi ni Apostol Pedro, Apostol Pablo, ni Juan ni Santiago, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Wala ka daw ibang sasampalatayanan kundi ang Panginoong Yesus. Minsan ang tao, matalino pa tayo sa Diyos. Minsan ang tao, matalino. Nagmamarunong pa tayo sa mga apostol na nakita nila si Jesus, nahawakan nila si Jesus. Kasama nila si Jesus. Ang sinasabi ng mga apostol, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. Tapos tayong mga tao, kung kani-kanino naniniwala, kapag hindi si Jesus Christ ang tagapagligtas na yan, kapatid, tigilan mo yan. Walang mangyayari sa'yo. Dadaling ka lang yan sa hell. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Ang Ama daw, pinadala ang kanyang bugtong na anak, hindi upang tayo'y hatulan, kundi upang tayo'y iligtas sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ang sabi ng salita ng Diyos, John 3:18, he that believeth on Him is not condemned. Ang sino man daw sasampalataya sa anak ay hindi ahakulan ng Panginoon. But he that believeth not is condemned already. Subalit, ang hindi daw sasampalataya sa bugtong na anak, ahakulan na agad ng Diyos. Sapagkat, sa panahon natin ngayon, ilang beses ka na nakapakinig ng salita ng Diyos, marami ka lang napapakinggan, nakikita sa social media na si Jesus ang tagapagligtas. Pagkatapos hindi ka pa maliligtas, kapatid, kasalanan mo na yun. Because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Kaya daw hahakulan ng Diyos ang tao sapagkat hindi sumampalataya sa kanyang bugtong na anak na pinadala sa lupa upang iligtas ang mga taga-lupa. Mga taga-San Jose, nakailang beses na kayo nakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi po palagi ako'y papadala sa inyong kalagitnaan sapagkat marami nangangailangan ng kaligtasan. Nasa sa inyo kung kayo ay sasampalataya sa Panginoong Yesus o hindi.